Kayong tatakas dahil hahanapin ko kayo kahit nasan kayo, kahit nasa tawi-tawi kayo. Hanapin pa kayo. Hahanapin ko kayo. Hahanapin ko kayo. O, parang ano yun, kanta ng TDJ yun, ha? Simula, ano ba yun? Apari hanggang hulo. Hahanapin kayo. Hahanapin kayo ni Katapang. Ano kaya naiisip ng mga ano? Ano kaya naiisip ng mga preso, ng mga PDL? Alam nyo kasi, pag ang leader nagsalita with conviction, yung mga nakakakinig na nasa ilalim, nenervyusin, kakabahan. Bakit? Kasi alam nila, yung leader nila, may karakter, may paninindigan, may isang salita. Pag nagsalita ang kanilang leader, nangyayari. Kumbaga, hindi bluff. Halimbawa, si PRRD pag nagsalita, sige, ulitin nyo pa yung tanimbalan ninyo. Tanggal kayo lahat dyan. Sige, kayo mga nagkakanlong na mga drug lords, yari kayo. Kita mo, nervyos sila. Ako mismo, napatunayan ko dun sa kaibigan kong adik eh. Nagtago nung panahon ni PRRD. Nung panahon ni Marcos, ito true story po ito. Nung panahon ni Marcos, bumalik na naman dun sa bahay nila. Ngayon, patay na. True story po yan. Bakit? Nagtago eh. Nung panahon ni PRRD, naglaylo. Bakit? Kasi alam niya, pag si PRRD nagsalita, totoo. So, nagtago. So siguro for 6 years hindi siya nakatikim. Kasi medyo tumaba eh. Alam naman nyo, pagka medyo talagang payat na payat, grabe. So medyo tumaba, nagkalaman. Ang tawag nga namin, ba pare, nagkalaman ka. Nung naging presidente si Marcos, balik sa bahay. Bumawi. Siguro, ganun na nangyari. Kaya wala na si PRRD. Tara! I'm back with a vengeance. O siguro, tumodo. Nangayayat ulit. Kailan lang, patay. Stroke. Ngayon, eto tanong ko. Ano kaya yung salita nitong si Katapang? Ano kaya ang reaksyon ng mga PDL? Parang yung reaksyon ng mga adik nung panahon ni PRRD o yung reaction ng mga smuggler nung panahon ni Marcos? Ha? Ano kaya? Huwag kayong tatakas, hanapin ko kayo. Pinatakas yan eh. Ang tanong na lang kung sino nagpatakas. Yari kayo. Nakausap ni Senator Tolentino at ni Robin Padilla. Closed door sa ban. Ha? Hindi yun nakatakas. May nagpatakas doon. Lagot. Ang tanong lang, mahuhuli ba yung leader? Walang person deprived of liberty o PDL na magtatagumpay sa pagtakas. Ito ang mensahe ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Na-imagine ko yung mga PDL ang reaction kayo. Jr. sa mga nagbabalak gumaya sa inmate na si Michael Cataroha. Si Cataroha ang PDL na tumakas sa Bilibid noong July 7 sa pamamagitan ng pagtatago umano sa ilalim ng truck ng basura. Kinalaunan, natuntun din siya ng mga pulis sa kanilang bahay sa Rizal. Bunsod ng insidente, naghigpit lalo ngayon ang Bucor sa seguridad sa NBP. Bukod sa pagpapatupad ng cashless transactions, pinagiba na rin ang mga kubol. Ito, may balita ako dito sa mga kubol-kubol at monitor na ito, ha? Diba, naalala nyo, nung isang araw, meron daw silang nakitang parang TV at air cooler doon sa kubol. Nabalitaan ko doon sa ating informant sa loob. No. Tinanggal lang daw yung saglit, tapos binalik. Binalik ulit. Ngayon, hindi ko po sinasabing paniwalaan nyo totoo ang sinasabi ko at nagsisinungaling sila. Hindi po sa ganun. Ang tanong lang po ba doon ay may katotohanan ba yun, Katapang? Sana kasi
nung nakakita kayo ng monitor at air cooler dyan sa kubol, dapat, total, kasama nyo na yung media. Total, kasama nyo na lahat yung mga yan at pinapakita nyong ginigiba nyo. Dapat, pinakita nyo na rin sa media, winasak nyo yung TV, winasak nyo yung air cooler para wala nang balikan. Kasi, ang pagkakasabi sa akin, pagkaalis ng media, binalik din lang. So, sa madaling salita, pakitang tao. Okay? Ngayon, hindi po tayo nagbibintang, kaya tinatanong ko po kayo katapang, may katotohanan ba yun? Bakit kasi hindi nyo binasag? Nang sana wala nang pagdududa ang tao. Ay, hindi nyo binasag. So, ang datingan nun, kapalmuks lang. Pakitang tao lang. Yang kubol daw yan. Gibabalik lang din daw yan. Kaya ako sana, total nakakapasok si Senator Tolentino dyan, magkaroon siya ng surprise inspection. Kasi baka mamaya, giba-giba lang yan, binabalik. Tingnan nyo, ha? Ginigiba kunwari yung mga kahoy-kahoy. Pero kasino ba namang ibalik yun? Diba? Buti sana kung talagang pinakitang giniba lahat ng kubol. Hindi naman eh. Mga party-party lang ginigiba eh. So, diba? Bakit yan? Kunwari, nagigiba nila yung TV, hindi nila nagigiba. Bakit yung air cooler, hindi nila giniba? Kasi yun, hindi na nila kayang ibalik pag giniba yun. Pag pinakita sa media, di ba? So, sana, katapang, sa susunod na may makikita kayo, especially yung mga ganyan, cellphone, TV, etc., etc., para sigurado ang taong bayan walang balikan, sirain ninyo. No, pag may makita rin kayong Red Horse, pakita nyo na rin. Total, sama kayo ng sama ng media eh. Basagin nyo sa harap nila. Kasi ugali daw yan dyan. Pang TV lang, tapos balik din. May katotohanan po ba yung katapang? Tinatanong ko lang po kayo. Ilalim din sa mas mahigpit na inspeksyon ang mga dadalaw sa PDLs. Dahil doon nangyayari ang mga transaksyon na illegal. Bentahan ng droga, nagsusugal kahit gabi na. So dapat may oras na, takdang oras na dapat matutulog na kayo, takdang oras gumigising kayo at may oras na ito si Katapang. Pasensya po, masingit na ko lang. Si Katapang pag nagpa-press con, pag nagpa-interview, alam mo may pagkakahintulad siya kay BBM. Kay Marcos nyo. Alam niyo kung bakit? He is always stating the obvious. Dapat sa oras ng tulog, matulog na kayo. At sa oras ng activities, kayo. Yung bang ganun. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo, Katapang? Matagal nang may ganyan. Ibig mo sabihin, yung mga PDL, ngayon lang magkakaroon ng oras ng pagtulog? Talaga namang dapat may oras ng pagtulog yan? You are just stating a fact. You are just stating the obvious. Walang laman talaga yung yung kanyang press con. information. Correct, Bright Naria, generic motherhood statement. Oo. Ganyan si Marcos, 'di ba? Parang ay, ganito. Kunwari lang 'to, hindi naman ito sinabi niya. Kunwari, ay bumaha. Kaya bumaha kasi may ulan. Parang gano'n. Hindi niya sinabi exactly gano'n, pero parang gano'n. Gano'n ang kanyang mga statement. Motherhood statement, generic. Ay, nako. Kayo, o vocational, o nag-aaral. Kanina nasa 880 PDL ang pinalaya na ng Bucor mula sa iba't ibang jail facility sa bansa. Maswerte kayo. Marami ang pinalaya natin ngayon. Ito na siguro marahil ang pinakamalaki, 880. No? Yeah, may pinalaya po 880. Coach Oli, anong stand mo dyan? Eto po, my heart goes to the prisoners na itong mga PDL. Although meron silang nagawang mali, pero nakikita ko naman talaga ang sitwasyon nila. I'm trying to understand them. At yung puso ko ay nasa kanila, no? I'm happy doon sa mga I'll be honest, medyo happy ako doon sa mga mapapakawalan na 800.
Kasi nakikita ko napakahirap po dyan sa loob. Ang sana lang, talagang na-rehabilitate. Talagang nagbagong buhay. Kasi po, baka yan ay mangyari doon sa parang kong kaibigan. Habang nasa loob, hindi naman naayos ang buhay. Pinigil lang kasi walang pagkakataong gumawa ng masama. Pag binalik mo yan sa sitwasyon na may pagkakataong gumawa ng masama, I'm telling you, mas masahol pa yan kaysa dati. Yan, proven ko na po yan. Kahit sa akin, proven ko yan. Na pag ikaw ay napigilan ng gumawa ng mali, pero hindi naman talaga naaayos yung puso, hindi talaga naaayos yung buhay, napigilan lang ng sitwasyon, pagbalik mo sa pagkakataong makagawa ng mali, mas masahol pa. No? So sana, although I'm happy doon sa mga PDL na mapapakawalan, especially yung may mga sakit na at wala nang kakayanang man lang tumayo mag-isa, may cancer, malubhang kalagayan, matatanda na sobra, I'm happy for them. Sana lang naging talagang masinop ito sila Katapang doon sa 880 na yan, na sigurado sila. Kasi pag ang binakawalan nila ay may sabit, delikado. Salot po yan sa syudad. Sana nga si Katapang, hindi lang siya basta naniwala sa mga report. Sana siya mismo, inobserbahan niya itong mga pinakawalan kung talaga bang dapat pakawalan. Kasi baka mamaya, yung report na natanggap nyo ay fake news. Tandaan nyo po, kayong dalawa ni Boying, nakakatanggap kayo ng fake news. Tanggap lang kayo ng tanggap. 2 beses na kayo na fake news niyan si Angelina. Paano kung yung mga report na papakawalan ninyo ay yung pala ay malakas lang kung kaninong Poncio Pilato dyan sa loob? Ibinalik nyo sa syudad, maghahasik ng lagim yan. Especially, yung 2 sinasabi ko, kapag ang kaso niyan ay sa panghahalay at droga. Napakadelikado po niyan sa labas. Yung mga killer, murderer. So sana, Katapang, ginawa mo yung assignment ninyo. Kasi pagka hindi at merong naging krimen, babalikan ka namin. Kung yan ay pinakawalan ninyo pero hindi pa po ayos. Ang importante dyan, hindi po ayos ang panglabas. Dapat naobserbahan nyo, ayos ang puso. Naayos ang buhay talaga. Hindi lang napigilan. Naalala niyo yung kwento ko sa kaibigan ko? Napigilan lang nung panahon ni PRRD magdroga. Pero nagkaroon ng pagkakataon nung panahon ni Marcos, balik na naman sa droga. Sinira buhay, kaya namatay. So, ingat po. Yung kinakwento ko po sa inyo, honest po. True story yon. Kaibigan namin nila, Doc. Naalala nyo, nakakasama ko minsan mag-live dito sila, Doc. Kasamahan po namin yun. Naging kasamahan po ni Doc Barkada. Ayon sa Bucor, kung talagang nais ng mga bilanggo na makalaya at makasama ang kanilang pamilya, ay dapat magpakabait sila habang nasa correctional institution. Samantala, kinumpirma ni Director Gerald Katapang na walang mass grave sa loob ng bilibid. Ito ay batay na rin sa resulta ng pag-aaral ng UP Forensics sa buto na nakuha sa septic tank sa loob ng maximum security compound ng bilibid. Na forensic yun, pero hindi raw siya human remains. Hindi naman wala namang mass grave Kita mo? Ano yan? Eto, tanong ko lang, na-fake news ka ni Angelina? O nagpapalit kayo ng script? Kasi una pa lang, ayan na po ang tono ni Angelina. Meron pa kayong keso, yung aso pumunta sa septic tank. Yung pala, buto lang. Tapos, halukayin nyo pa lahat ng septic tank dyan. Wala na nga tayo naging topic kung hindi tae kasi septic tank ang usapan nyo. At may mass grave. Yan po ang pinakalat ni Angelina, ha? Let me repeat, Katapang. Yan po ang pinakalat ng tao mo. Ang executive secretary mo, ika nga, na si Angelina.
May mass grave, talagang nangyayari. Hindi po ako nagsisinungaling. Siya po mismo nagsabi niyan sa media. Sa mainstream media niya sinabi. Tapos ngayon sasabihin niyo walang mass grave. Ano yan? Fake news na naman kayo ni Boying? Pansinin niyo kasi, yan po ang tono from the very start ni Angelina. Ngayon bigla silang twist. Ano ang totoo? Na fake news kayo o nagpapalit kayo ng script? Kasi biglang iba eh. Tandaan mo yung sinasabi ni Angelina, wala to si Katapang. Di ba hinahanap natin siya at nagsasalita si Angelina? Siguro kaya hindi na pinagsasalita ngayon eh. Kasi walang preno bunganga eh. Si Katapang na nagsasalita. Pero ang daming mali ni Angelina. Anong ginagawa nyo? Dapat alam nyo, kahit natanggal na po sa posisyon, 3 po daw ang posisyon ni Angelina dyan. Sa isang posisyon lang natanggal si Angelina. Sana, pag may Senate inquiry, sana pag may investigasyon dyan sa Congress, isama pa rin si Angelina. Kasi siya ang punot dulo niyan eh. Kahit natanggal na siya dun sa isang posisyon niya, may 2 posisyon pa po yan. Kung may katotohanan to or wala, magandang maimbestigahan. Dapat maisama na yan. Kahit sinasabi niyong tinanggal na. Eh siya ang naggagawa ng fake news eh. Wala kayong gagawin? Basta sabihin niyo, hindi, walang mass grave. Eh lintik na yan. Muntik na si Bantag dyan. Muntik si Bantag dyan ah. Tingnan niyo yung tono niyan. Si Angelina. Muntik ma-frame up si Bantag dyan. May mass grave at matagal na daw ginagawa yun. Kaya lang, siguro, binulatlat natin dito sa live natin na hindi magtatagumpay yung mass grave na yun. Bakit? Kasi paano kung bago umalis si Bantag, siya po ay kumonta kay Malabanan at pinasipsip. Kasi tandaan nyo po, ang septic tank, regular pong pinasisipsip yan. So siguro na-realize nila, naku, oo nga, kakapasipsip lang ni Bantag ng septic tank. Change script tayo. Eh, hindi po ako nagbibintang ha. Kasi biglaan na lang eh. Kahit ba sabihin natin nakataka si Kataroha, kung may mass grave dyan, may mass grave talaga. Hindi lang nakasama si Kataroha dun sa mass grave. So paninindigan nyo, bakit nag-iba? Baka posible, yun na nga. Baka nakita nila, nako, may record. Nagpasipsip sa septic tank. So pagka ang script natin may mass grave dyan, kanino papatak? Eh di kay Katapang. Kasi kasisip-sip lang ng septic tank eh. Sa kanila ngayon bubuelta. Or kung may mass grave dyan at hindi nila alam, dapat tinatanggal na si Katapang. Kasi kamangha-mangha, biglang palit. Tapos kayo parang it's just another day in the office, parang wala lang. Namuntik. Muntik, mapagbintangan na naman si Bantag dyan. Tapos kayo ganyan parang, wala lang. Walang mass grave. Wow. So we already submitted to DOJ and then Congress na finally na-resolve na yung issue. Kung wala naman talagang mass grave, di so be it. Hindi na-resolve yung issue. Imbestigahan pa rin yan si Kataroha. Paano nakatakas? Anong klase yan? Anong na-resolve? Hindi. Imbestigahan yan. Matapos makumpirma na hindi totoo ang issue ng umano'y mass grave sa loob ng New Bilibid Prison o NBP, ayon sa DOJ, ang dapat pagtuunan ngayon ng pansin ay kung papaano maipatupad ang mga reforma sa Bureau of Corrections. Well, siyempre, relieved din tayo dahil ang tinatakutan natin na may ganong klaseng problema ay wala naman pala. So we hope no na patuloy na lang yung mga reforma ho natin. Hindi na tayo lilingon sa likod, kundi titingin na tayo sa future natin. Sabihin mo yan, Brad. Ha? Brad, sabihin mo yan kay Katapang. Ha? Tumingin na sa future, wag na lumingon sa likod. Kasi ang hilig magbintang kay Bantag eh. Etong
Eto na, dinatnang ko dyan. Eto na, hindi. Anong magagawa mo ngayon? Kung ano may kapalpakan ng ibang liderato, wala ka ng pakialam doon. Sabihin mo yan kay Katapang. Practice what you preach. Sa hanay nyo, simulan yan. Yung sinasabi nyo, wag nang lumingon. Hindi, pero kami lilingunin namin. Hindi tama yun. Muntik na. Muntik na si Bantag dyan. Sabi ni Garski, kaya dinidelay yung septic tank kasi alam nilang kagaguhan lang yung issue na yun. Di ba? Parang ang datingan kasi inaayos yung script. Bakit ang tagal-tagal nun, nung issue na yun? Ano ba naman kung meron dyang kalansay? May pa-effect pa sila, nakita yung damit, yung aso tumakbo papunta ron diretso. Ano na nangyari doon? Yun ba ay kayang ipaliwanag ni Angelina? Yun ba, Katapang, may plano kang ipaliwanag? Na bakit yung aso, pagkaamoy ng baro, ng damit, dumiretso sa septic tank? Kung yun ay may katotohanan ng ginawa ng aso, sige nga, pagpunta ni Tolentino, pagawa nyo yun? Sabi ko na, palpak yung issue na yun eh. Iba na amoy ko dun, hindi tae. Ugaling tae, pwede. Pero, napaka-imposible. Ipinaliwanag ko na yan sa napaka-imposible, napakagaling nung aso na yun kung ganong ginawa. Pero, do you mind? Ipaliwanag nyo man lang? Hindi yung basta kayo na fake news, sasabihin ninyo na walang mass grave. Muntik kayo maglubog ng tao, ganun-ganun lang. Ilulubog ni Angelina yan, oh. Ililubog niya dyan si Bantag. Yung statement niya, ha? Sinasabi niya. Sa mainstream media niya sinabi. Matagal lang nangyayari yon. Ang tono, ang habas ng dila papunta kay Bantag. Grabe to. O ngayon, lusot na. Hindi, ipaliwanag nyo yan. Sana imbestigahan to ulit. Forma ho natin, hindi na tayo lilingon sa likod, kundi titingin na tayo sa future natin. Kabilang sa mga reforma na nais maipatupad ng DOJ sa Bucor ay ang pag-decongest lalo na sa NBP. Ito ay sa pamamagitan ng pag-regionalize sa mga bilangguan at tuluyang maalis ang bilibid. Yan naman ang gusto nila, regionalized. So, ibig sabihin, kung saan lugar ka, doon ka makukulong. Ako naman, naniniwala na napakasikip na sila dyan. Kawawa naman. Pero ang tono na yan, papunta sa budget. Sabi ni Bright Naria, maswerte yung aso, hindi under oath, kundi na-contempt yung aso. Oo nga. Pulutan ng kalalabasan yan.